Kinabukasan sa Spanya, nasa hapagkainan na sina Taylor at Luis. Sinundo ng mga katulong sina Irish at Antonia. "Buenos dias, senyorito. Your breakfast is now ready." Magalang nabati ng katulong, saka itinango ang ulo bilang pagbibigay respeto. Napangiti naman si Irish ng alanganin, tila hindi siya sanay na ginagawang prinsesa. Ganun pa may, minabuti niya tumayo at magtungo sa hapagkainan. Si Antonia naman ay kung maglakad ay prinsesang prinsesa. Nakapanabay sila sa mahabang pasilyo habang sinusundan ng kani-kaniyang maid. "See? We are now the Queen of Spain." Buong pagmamalaki ni Antonia, saka medyo itinaas ang baba na tila may ini-imagine na may korona na ayaw mahulog. Binatukan naman siya ni Irish. "Ambisyosa, bilisan mo na nga riyan na makakain na tayo." "Aray naman, sinira mo ang moment ko eh. Nandoon na tayo sa katotohanan, bigla ka pang umepal." Nakaismid na sabi ni Antonia. Saka naglakad na rin gaya ni Irish. Napatawa ang dalaga sa inista ng kaibigan na nagpatiuna pa sa kanya. Nang makarating sila, ay nangunot ang noo ni Irish nang makita si Taylor na tila may hangover pa. "Ba't andito ka rin?" Takang tanong nito. "Nagkakilala na rin ba kayo?" Tanong ni Luis kay Irish. "Oo noon, sa birthday ng boy." Napatigil siya nang maalala na naman niya ang tungkol kay Frank. Tila bumalik ang kirot na panandaliang nakalimutan kagabi. "Oh girl, move on na. Andyan naman si Papi Luis, saka si Papi Guapito na para naman sa akin. O diba, may king na tayo." Ani ni Antonia na parang wala lang. Ayaw niya naman kasing mag-emote ang kaibigan. Tipid ngiti naman ang itinugo ni Irish sa kanila. Nang matuon ang paningin nila sa pagkain, ay doon lang nila napansin na sobrang dami at iba-ibang putahe iyon. "Mauubos ba natin to?" sabi ni Irish. "Obviously no. Ang mga di nauubos ay itinatapon na lang." Nakangiting wika ni Luis. "Ay grabe naman kayo. We are queen. Pero hindi kami nagtatapon ng foods." Pagdadahilan naman ni Antonia. "Can we just eat na lang? Nang makapagplano tayo mamaya." Inis na sabi ni Taylor na kanina pa walang imik dahil sa sakit ng ulo. Napatigil sila sa pag-uusap. Ganon na nga ang ginawa ng dalawa. Umupo sila, saka tiningnan kung ano ang masarap kainin. "Senyorita, your milk," sabi ng isang katulong na nakatayo malapit kay Irish na may dalang mamahaling takurik. Muntik nang masamid si Antonia sa iniinom na kape. "Nagmi-milk ka, girl?" Natatawang sabi ni Antonia. "I don't drink milk. I prefer coffee." Nahihiyang sabi ni Irish. "Kailangan mo ang gatas para yan sa buntis nang maging malusog naman si baby pagkalabas," sabi ni Luis na nakatitig sa kanya. Namula naman ang pisngi ni Irish dahil sa alalahanin siya ng binata. Mukhang may gwapong daddy na si baby." Kinikilig na sabi ni Antonia. Biglang tumayo si Taylor kahit di pa tapos kumain saka umalis. "Taylor, saan ka pupunta?" tawag ni Luis. "Matutulog, ano pa?" Dahil sa tugon nito ay hinayaan na siya ni Luis. Alam kasi niya ang pinagdadaanan nito. "Problema nun," anang Antonia. Naging maayos naman ang kanilang pagkain. Nang matapos sila, ay pinapunta ng binata si Irish sa kanyang office. Inilibot pa ng dalaga ang paningin na tila namamangha sa mga nakikitang antigong larawan at kaayusan ng maliit na library. "May ibibigay ako sa'yo," sabi ni Luis. "Ha? Ano yun?" "Gusto kong malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong ama." Dahil sa narinig, ay tila mas bumakas ang pagtataka sa pagmumukha ng dalaga. "Bakit si Papa? Anong nalalaman mo tungkol sa kanya?" Iniabot ni Luis ang kwintas kung saan nandoon ang picture nilang mag-ama sa loob ng heart na pendant. "Ako to ah. Eto ba ang papa ko?" Nalaglagan ang mga luha ni Irish. "Paano na pa sa'yo to?" "Dahil ang ama mo mismo ang kumupkup sa akin." "Ano yun? Iniwan niya kami tapos kumupkup siya ng iba?" "Teka, magkapatid ba tayo sa ama?"
May halong galit na sabi ng dalaga. No, noong nag-aaral tayo sa preschool ay hindi ko alam na anak ka niya. Nakita lang kasi niya ako sa kalsada, pinakain, binihisan at pinag-aral. Kung kaya, napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Kung ganon, bakit niya kami iniwan? Pasigaw na niya ang wika. Hindi kasi niya inakala na mas marangya pa ang buhay ng kinupkop ng kanyang ama kesa sa kanilang mag-ina. Pinabayaan lamang sila. Ayaw na kasi ng mama mo. Sinusunyo niya ito. Kaso nagmatigas ang mama mo dahil sa galit. Walang araw na hindi kanya binibisita ng patago. Yang larawan na yan nakasama ka ay panahon kung kailan inahabilin ka ng mama mo sa kaibigan niya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon upang makalapit sa iyo. Kalmado, ngunit pigil ang luha na nag-aabang tumulo dahil naalala niya ang kinikilalang ama. Siyang nagpaaral sa iyo. Yung mga scholarship mo, siya ang sponsor. Kaya nung nawalay ka sa akin, ayun pala ang panahon kung kailan ka pinalipat sa mas magandang school. Naluha na si Irish sa mga ikinuwento ng binata. Kung ganon, ba't di mo sinabi kaagad sa akin na papa ko pala ang kumupkop sa iyo? Sa pagkakataong yun, ay tuluyan ang napaiyak si Irish. Kasi hindi ko pa alam na ikaw ang anak niya. Noong ipinapahanap ka niya sa akin upang bantayan, ay doon ko na-realize na ikaw pala ang anak niya. Pero wala na si Papa. Wala na si Mama. Anong klaseng buhay to? Kaya pakatatag ka, nandito pa naman kami ni Baby. You'll be my queen. Napatangan naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Hindi niya mapaniwalaan na may gusto sa kanya ito. Luis, buntis ako. At si Frank ang ama. I don't care whoever is his father. Mahal kita noon pa man. Kahit nabuntis ka ng iba, I'm still in love with you. Noong mga bata pa tayo, ipinangako ko sa sarili ko na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Pero noong malaman ko may mahal ka ng iba, nagparaya ako. Ngayon, kung di mo pa kayang mahalin ako, maghihintay ako. Nagulat ang dalaga sa mga isinawalat ni Luis. Hindi niya inakala na matagal na pala siyang minamahal ng kababatan niya. Sa matagal ng panahon ay may nagmamahal pa rin sa kanya. Nangiti siya ng tipid, may kirot sa kanyang damdamin. Gusto niyang manggaling ang mga salitang iyon sa nobyong binaliwala siya. Mas naguguluhan siya sa sitwasyon, bukod kasi sa pinagdadaanan niya at nalaman tungkol sa kanyang ama, eto at may taong umaasa sa pag-ibig niya na nakalaan kay Frank. Pag-iisipan ko, Luis. Tumayo si Luis mula sa kinauupuan at lumapit sa dalaga. Tinitigan niya ito sa mga mata saka nagwika. Hindi kita minamadali. Kaya kong maghintay. Kung nahintay nga kita noon, paano pa kaya nakasama na kita ulit? She feel relief after what Luis said. Masaya siya at naiintindihan siya ng lalaki. Nagyakap sila nang walang ano-ano'y binuksan ni Taylor ang office nang hindi kumakatok. Mukhang nagkagulatan pa sila sa eksena. Pambihira ka naman. Moment na nga namin tapos pumasok ka pa. Inis na sabi ni Luis. Nag-meeting kayo tapos wala kayong pasabi. Sorry, date pala to. Kaya pala ni isang babae kahit sa bar ay di mo pinapansin. Si Mama Madrigal pala ang gusto mo. Ngumiti ng sarkastiko ang binata. Magkaano-ano pala kayo? Nakangiting tanong ni Irish. Okay na ba siya, Luis? Nalaman na ba niya ang tungkol sa papa niya? Kasi sasabihin ko na rin yung mga nalalaman ko. Sabihin mo na. Si Irish na ang tumugon kay Taylor. Ako? Ako lang naman ang nag-iisang anak ng tito mong si Mr. Baygon. Ay wait, ampun pala. Ngumiti nang napakapait si Taylor saka nagpatuloy. Kapatid ako ni Frank pero anak sa labas ng ina niya. Noong maksidente ang amang di ko nakilala at si mama, noong mga panahong tatakas na sila mula sa ama ni Frank, ay naaksidente sila. Karma siguro. Si Tito Baygon mo ang nakakuha sa akin at itinuring na anak. Napatigil ulit siya sa pagsasalita. Kung ganon, pamangkin mo pala itong dinadala ko. Napatingin naman siya kay Irish sa sinabi nito. Buntis ka sa kuya ko? Tumango naman ang dalaga na napakapait. Lumapit si Taylor. Don't worry, I'll be the best tito of my niece. This time, sa totoo ko ng kadugo.
Napatawa naman ang dalaga. Bakit hindi alam ni Frank ang tungkol sa'yo? Tanong ni Irish. Kamakailan ko rin nalaman. Pagkatapos isiwalat lahat ni Sandro, ang lahat bago ko siya pinatay. Yeah, we are the reason why I kill Mr. Oy. Upang siya ang mapagbintangan, ay pinatay namin ang Chinoy na yun. Parang walang makakaalam na kinidnap siya. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Doon na ikinuwento ng dalawa ang tungkol sa sabuatan nilang dalawa ni Mr. Baygon na ikinabigla ng dalaga. Hindi lubos magsing sa utak niya na marami palang traidor. Kailangan ikaw mag-take over sa pamana ng iyong papa. Etong mansyon at ilang kumpanya na di alam ni Mr. Baygon ay pagmamay-ari ng iyong papa. Ibig sabihin sa'yo ito lahat? Pangungumbinsi ni Luis. Halos maluwa ang mga mata ni Irish. Kaya pala, senyorita siya rito. Pero masama ang gawain niya, his mafia. Ibig sabihin, drug dealer siya. Natawa ang dalawang binata kay Irish. Oo, tama ka. Pero ang kaibahan sa pagiging dealer namin ay nire-release namin yun sa paggawaan ng gamot. In other words, hindi para sa mga drug addict. Yan ang hindi alam ng katransaksyon namin. Your father is a good man, sabi ni Luis. Muling naging emosyonal si Irish. Tatanggapin mo ba? Tumango si Irish bilang pagsang-ayon. Yun! Ani ni Taylor na bumalik ang sigla. After mong manganak, magte-training ka upang bumalik ulit sa Pinas. Babanggain natin sila nang malaman nila kung sino ang kinakalaban nila. Seryosong sabi ni Luis. Anong ibig mong sabihin? Samantha is behind the crime kung bakit sumabog ang bahay niyo. Ano? Galit na tanong ni Irish. Napakawalang hiya niya. Parehas lang talaga sila ni Frank, mga baboy. Dahan-dahan ka lang, baka mapano ang baby. Sabi ni Luis, maghihiganti ako, babalikan ko silang lahat. Maghanda tayo muli sa pagbabalik. Saad ni Taylor, sa pagkakataong yun ay magkakaharap na sila habang nakatayo. Kakikitaan ang puot at galit na nagbibigay determinasyon sa muling pagbabalik upang makapaghiganti.